light through my window pane, a quiet song in the gentle rain. Another day, another road to trace, yet you meet me there with a little more grace. Some days bloom like the flowers in spring, some days carry the weight of everything. But through the laughter and the tears I face, you hold my hand with a little more grace. When I cannot see tomorrow, when my faith feels small and weak, you whisper softly to my heart the words I need to hear. A little more grace for today, a little more mercy along the way. In every season, near or far, you stay exactly where you are. A little more strength when I feel worn, a little more hope with every dawn. Jesus, your love never fades away. You always give a little more grace. Summer skies and autumn leaves, winter nights and new beginnings. Every chapter, every page, you remain the same through every age. When the road is bright and clear, when uncertainty is standing near, I find my peace in your embrace. You lead me on with a little more grace. When my plans become distractions, when my heart forgets to pray, you gently turn my eyes toward heaven and light my path again. A little more grace for today, a little more mercy along the way. In every season, near or far, you stay exactly where you are. A little more strength when I feel worn, a little more hope with every dawn. Jesus, your love never fades away. You always give a little more grace. Through every valley, every mountain high, through every question, every reason why, your faithful hands never let me go. Your perfect love is all I need to know. And when my strength is running low, your endless river continues to flow. Enough for today, enough for the race, always enough. A little more grace. Morning comes, your mercies rise like golden sunlight in my eyes. With grateful heart I'll seek your face and walk with you in a little more grace. A little more grace. Jesus, lead me day by day with a little more grace. Morning light through my window pane, a quiet song in the gentle rain. Another day, another road to trace, yet you meet me there with a little more grace. Some days bloom like the flowers in spring, some days carry the weight of everything. But through the laughter and the tears I face, you hold my hand with a little more grace. When I cannot see tomorrow, when my faith feels small and weak, you whisper softly to my heart the words I need to hear. A little more grace for today, a little more mercy along the way. In
In every season, near or far, you stay exactly where you are. A little more strength when I feel worn, a little more hope with every dawn. Jesus, your love never fades away. You always give a little more grace. Summer skies and autumn leaves, winter nights and new beginnings. Every chapter, every page, you remain the same through every age. When the road is bright and clear, when uncertainty is standing near, I find my peace in your embrace. You lead me on with a little more grace. When my plans become distractions, when my heart forgets to pray, you gently turn my eyes toward heaven and light my path again. A little more grace for today, a little more mercy along the way. In every season, near or far, you stay exactly where you are. A little more strength when I feel worn, a little more hope with every dawn. Jesus, your love never fades away. You always give a little more grace. Through every valley, every mountain high, through every question, every reason why, your faithful hands never let me go. Your perfect love is all I need to know. And when my strength is running low, your endless river continues to flow. Enough for today, enough for the race, always enough, a little more grace. Morning comes, your mercies rise like golden sunlight in my eyes. With grateful heart I'll seek your face and walk with you in a little more grace. A little more grace, a little more grace. Jesus, lead me day by day. With a little more grace. Subscribe to Shopee VIP with daily 20% off vouchers, free shipping, and free access to your favorite app. Subscribe now. Today, a little more faith to trust your way. Through every season, near or far, you're still the same, that's who you are. A little more hope when skies are gray, a little more light along the way. Lord, every morning I can see you give. Praise the Lord. Hallelujah. Sa magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Excuse me po. So, isang magandang gabi mga minamahal at start po tayo sa ating po Bible study. And this is Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. At kamusta na po tayong lahat. So, purihin ang Panginoon. At atin pong tatalakayin ang atin pong pag-aaralan sa gabi nito. Kumusta po tayong lahat? Hello, mga kapatid. Sister Liza Lee, God bless you more. No? Pagpalain ka ng Panginoon. Thank you, thank you.
At muli ka namin kasama. At ang ating pong paboritong balae. Leonida Lorica from Montalban, Rizal. Good evening, balae. Good evening po, Pastor Jun and Pastor Lily. God bless po. Ganun din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At Sister Vita Ontiveros, Sister Vita. Good evening po, Pastor Jun and Pastor Lee. God bless po sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Vita Ontiveros, wala pong absent yan, ha. Thank you, Sister Vita and Sister Ansing. Francis Carmen, kumusta ka na? Kumusta na kayo? Pagpalain ng buo sa bayan mo. So, purihin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. At ang ating pong bayaw, si Orlando Malo sa Pulintan is watching. Tawag mo si Joyce. Yan po ang ating bayaw. At asawa ng nakatatanda kong kapatid, sister. So po rin, Panginoon, let's dive into our Bible study, mga minamahal mga kapatid. At lumalalim ang gabi kahit hindi hinuhukay. So praise God. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Kami po ay nag-aaral ng iyong salita na malalim na bagay. Ikaw po nagtuturo sa amin. And thank God, we have the Holy Spirit teaching us. Every time kami ay nag-aaral ng iyong salita, hindi mo kami iniiwan. Ikaw po ang laging kasama namin. Ikaw ang aming guro, O Holy Spirit. Thank you, Lord, Father God, for sending the Holy Spirit to teach us, to guide us, to give us wisdom, understanding, and revelation. For without Him, we are nothing. Without Him, hindi po kami makakaunawa sa mga spiritual na katotohanan. At sa gabi ito, tinatas po namin walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. As you anoint us tonight, Lord, through the anointing of the Holy Spirit, anointing us with the spirit of wisdom and revelation. Maraming po salamat, Panginoon. Touch all your people, Lord. Heal those who are sick. Strengthen those who are weak. At ikaw ang Diyos, the God who provides all our needs, whether it is financially or physical healing or spiritual or anumang pangailangan namin, ikaw po ay nandyan at lagi kang ready to provide our needs for the glory of your name. Thank you, Father God. At sa gabi ito, we will now dive into the revelation knowledge of the Holy Spirit using your words. And all glory belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon at ating pong patayin muna itong ating awit, at start na po tayo. So, purihin ang Panginoon at yan, okay. So, ating pong pinag-aralan last week is about, bago series po ito eh. Ito po ang title, The Marks of a True Disciple of Christ. Ang mga palatandaan, hindi lang isa, hindi lang isa ang mark, kundi marks, marami. Maraming palatandaan ang isang tunay na disipulo ng Panginoong Hesus. Kasi sinabi nga, winarningan tayo sa Bible na mag-ingat tayo doon sa mga dumarating na mga false prophets na they are being clothed with wolves in sheep clothing. Sila yung mga wolves na nadadamitan na damit tupa. Akala mo totoo, pero sila ay mga sugo ni Satanas, hindi sugo ng Diyos. They are disciples, disciples of the devil and not disciples of the Lord Jesus Christ. Now, paano natin na makikilala sila sa huling panahon na ito na very deceiving po ang last days, Talagang ang diablo ay nagdo-double time to deceive even God's people. So ano yung mga palatandaan para makita natin at ma-discern natin
ma-confirm natin na sila ay hindi talaga alagad ng Panginoon, kundi alagad ng Diablo. Okay, so tinalakay po natin, tinalakay natin last week, no, yung number 1 na palatandaan, ang isang tunay na disciples of Christ. Pag sinabi pong disciple, means follower, tagasunod, follower of the Lord Jesus Christ. Sila ay tagasunod, estudyante, tagapag-aral, alagad ng Panginoong Jesus. So, paano natin makikilala sila? Okay, sabi dito sa ginawa ko, a disciples of Jesus is an active follower whose life is continually being transformed. Ang tunay na disciple ni Jesus ay tagasunod ni Jesus. Siya ay obedient and submissive sa Panginoong Jesus at siya ay nababago araw-araw na spiritually growing up spiritually day by day, day, araw-araw siya ay lumalago spiritually, hindi humihinto yung kanyang paglagong spiritual at hanggang siya ay maging kahawig na kahawig ng Panginoong Hesukristo. Ang tunay na disciple ng Panginoong Jesus, kahawig po ng Panginoong Hesukristo. Ano po? So, they mirror Christ's character by loving others selflessly, obeying His teaching, denying personal selfishness to carry their cross daily, and actively sharing good news with others. Ang tunay na alagad ng Panginoong Jesus ay sinasalamin niya ang karakter ni Jesus. Nagre-reflect sa kanya ang buhay ni Christ at siya ay nabubuhay sa pag-ibig, lumalakad siya sa pag-ibig na walang anumang pagiging nakasarili. At siya ay sumusunod sa katuruan ng Panginoong Jesus at kanyang itinatanggi ang kanyang sarili. Siya ay patay na sa kanyang dating buhay makasarili. At ngayon siya ay nabubuhay kay Kristo. Okay? So, si Jesus ang kanyang pamantayan ng buhay at siya ay nabubuhay sa pagsunod sa Panginoong Jesus at meron siyang Christ-like character. Okay? At siya ay active sa pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Lagi siya nag-share ng salita ng Panginoon. Kaya nga, talakayin natin yan sa ibang araw, yung sharing the gospel. Okay? So, ang number 1 na palatandaan na isang tunay na disciple of the Lord Jesus Christ, para huwag tayo ma-deceive, yung teaching, yung gospel na daladala niya, gospel according to the gospel of the Lord Jesus Christ na ipinangaral ni Apostol Pablo. Sabi nga ni Paul, the Apostle Paul, ito tinalakay natin last week, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4, now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preach to you, which you also received, in which you also stand, by which you also are saved, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. Ang sabi dito, ngayon nga mga kapatid, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus na ipinangaral ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, na inyo namang tinanggap, na inyo namang tinatayuan, tinitindigan, ay siyang gospel, ebanghelyo na nagligtas sa inyo. Are you saved? Through the gospel? Ako ay ligtas. I was saved 1978 or 1977 through the gospel of Christ. So, ang gospel ay daluyan ng pagpapala ng Diyos para iligtas ang taong makasalanan, para iligtas tayo sa impyerno. At ang sabi dito, ang kaligtasan ay present. Right now, you already received salvation. Bawat isa sa atin ay ligtas na. At present. Hindi yung future salvation, kundi
right now, we are already saved. Pero may kondisyon. Saved tayo kung ating patuloy na panghahawakan o ipamumuhay ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi, madali magsabi na ligtas na tayo. Pero kung hindi mo pinamumuhay, hindi mo pinanghahawakan ang gospel na pinangaral ni Pablo, ni Apostol Pablo, na nasa Biblia, at ibang gospel yan, naku po, wala kang kaligtasan. Kasi ang tunay na kaligtasan, matatamo, through the gospel, through the true gospel of the Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng tunay na ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Sabi nga sa Romans 1:29, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and then to the Gentiles." May power ang salita ng Diyos to save people. Okay. Now, what is the gospel? Tingnan muna natin. Ano ba ang gospel? Ang gospel sa Tagalog, ebanghelyo, sa English ay good news. No? Alam nyo, ang gospel is, nung unang panahon, it was a secular word, hindi yan theological word, kundi nauutal ako, secular word na ginagamit nung araw sa balita. Na pag sinabi, gospel, Old English yan Old English word. Ibig sabihin, good news. Ano? Kumbaga sa panahon natin, may dyaryo pa headline. Ano? At yung tagapagdala nung unang panahon, alam na naman nung unang panahon, wala pang media, walang network, walang internet, walang radio, walang TV. No? At ang mga tao maasa sa balita, doon sa mamang nakakabayo na sumisigaw, gospel, at tugtug, inaabangan ng mga tao yan. At pag tumayo sa plaza o sa mga lugar, talagang dudumugin ng tao, attracted ang tao, willing to hear what is that good news. Okay? Kaya, yun lang inaasahan ng mga tao, tagapagbalita, no? Yun, doon galing yung salitang gospel. Now, nung nagkaroon na ng Christianity, no, lumawak ng Christianity, kinuha ng mga mananampalataya salitang gospel to bring the good news of Christ's salvation. At ang ibig sabihin ng gospel means good news. And what is the gospel of Christ? The good news of the Lord Jesus Christ. The good news is, ito po ang gospel, you can preach it even in 5 seconds. Ang ebanghelyo o ang gospel na totoo ni Kristo ay ang nagsasabing ang Diyos ay nagpapatawad na ng mga kasalanan tao, nagpapatawad, nagliligtas, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. No? So, yan ang gospel. Ang ebanghelyo ay ito, ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo na namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan at siya nabuhay ng maguli upang ang sino man sumampalataya, tumanggap sa Kanya, ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Jesus sa eternity. That is the gospel. Ngayon ang tanong, lahat ba ng tao sa mundo ay maliligtas? Hindi po. Ang maliligtas lang kasi yung mga sasampalataya at tatanggap sa Panginoong Jesus. Bagamat ang ginawa ni Jesus na pagliligtas ay universal, meaning God wants all people to be saved at siya namatay para sa buong mundo. Pero magiging effective lang ang kaligtasan na yan kung ang isang tao ay lalapit kay Kristo sa sampalatayanan, siya at siya ay tatanggapin bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Doon pa lang siya makaka-experience ng tunay na salvation. Then, after now that we are saved, merong mga palatandaan na makikita sa atin. Ang tunay na taong ligtas siya yung tunay na disciple ni Jesus, may mga marks, may mga palatandaan. At ang number 1 dyan ay dala-dala niya ang gospel, the true gospel of the Lord Jesus Christ. Bakit? Tinalakay na po natin last week, hindi ko na masyadong i-expand. Kasi
Napakadami ngayon na nagdadala ng gospel at ang nakakalungkot dyan, nakakapasok sa body of Christ. Pati yung mga tunay na born again ay nadideceive. So mag-iingat po tayo. Merong ebanghelyo na nagsasabi walang impyerno. Ano? Ay puro sila ay yung pastor born again, yung mga members born again. Pero meron pala silang doctrine na nakuha sa ibang tao na agad sila naniwala, na-deceive sila, na wala daw impyerno, wala daw eternal punishment because ang katwiran, God is love. So, they were deceived by the devil. Hindi gano'n. Sapagkat ang gospel of the Lord Jesus Christ nagsasabi, there is a real place called hell. Hell to those who will reject the only Savior of the world. No? Merong kaparusahan. Bukod sa hell, sa judgment day, ang hell at ang lahat ng mga kaluwang nasa hell, including the devil and his demons and fallen angels, will be thrown into the lake of fire sa judgment day. Okay? Iba po yung lake of fire, iba yung hell. Okay? Hell is like city jail. Lake of fire is like Muntinlupa. Pag naibigay na yung sentensya, okay, Muntinlupa ka na. Okay? At sa lake of fire, wala nang pag-asa ang manpala. At ganun din naman, kapag tayo pumunta sa impyerno, hindi na siya makakaalis sa impyerno. Kaya yan ang napakahirap. We only live once, ano? Hindi twice, hindi thrice. Minsan lang tayo mabubuhay. At pagkatapos ng buhay nito ay paghuhukom ng Panginoon. Yun po ang matindi. Kaya nga tayo, samantalahin natin na pagbuti ng pamumuhay bilang Kristiyano. Because even the elect, even tayo na mga Christians na mga elect by God, no, the elect is the body of Christ, the church, pwedeng ma-deceive kung hahayaan mong ikaw ay ma-deceive. Okay. So, meron nangangala, ang gospel daw ay ang tunay na gospel daw ay yung gospel ni Paul, okay naman yun. Pero, yun lang ang applicable sa atin ng mga Gentiles. And the rest of the book of the Bibles ay applicable lang sa mga Jew. Ano-ano yung mga book from Genesis to the New Testament, no? At tinatanggap ng mga group of people nito na may heretic or cult teachings, tinatanggap lang nila yung mga epistles or letter ni Paul. Yun lang daw ang applicable sa mga Gentiles. Sabi ko, how about the four Gospels, the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John? Ay, hindi yan para sa atin. Para yan sa mga Jews, hindi tayo sakop na. Sabi ko, paano mo makikilala ang tunay na Kristo? If you will reject the four Gospels, diyan nga nagpapakayag si Jesus. Ano? Sabi ko doon sa kausap ko na na-deceive ni Satanas. Kung tawagin po yan ni Mid-Acts dispensationalism. Mid-Acts dispensationalism. Ang acronym nan ay MAD, M-A-D. Mid-Acts dispensationalism. Kaya Mid-Acts, sa middle daw ng Book of Acts, doon itinayo ang church. Ang layo, ano? Hindi daw nung Day of Pentecost. Hindi raw nung bumuhos ang Holy Spirit. Imagine, ano? Nireject nila ang Gospel of Christ at si Paul lang ang pinaniniwalaan nila. Itinaas nila si Paul, ibinaba nila si Jesus. Sabi ko, tinesting ko, Brad, how about yung sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, you shall love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples if you will love one another. Yan bang command ni Jesus niya mag-ibigay sa isa't isa? Na kapag nag-ibigan daw, makikilala ng sanlibutan na tayo alagad ng Panginoong Hesus kung tayo nag-iibigan sa isa't isa. Yan ba'y applicable sa atin ng mga Gentiles, believers, o sa mga Jew lang? Sabi niya, ay hindi tayo kasali sa mga Jews lang yan. Naku po, ako, totally blinded itong tao ito, kawawa naman. So, yung mga ganyang mga example na yan, ang mga heretic or cult gospel, ano? Yun namang isang dating, isang rock singer, Filipino rock singer, famous, no? Dati, nasa tama na, ganun din, na mali rin. Baligtad naman siya. Si Paul daw ang may kagagawa, kaya napulyot yung true gospel, ano? At tunay daw na
na magliligtas sa atin, no? Yung mga katuruan ng mga Jews, ano? At nire-reject nila ang mga letters ni Paul at ang tinatanggap yung mga kasulatan sa Bible except the letters of Paul. Baligtad naman ito, ang grupo na ito, no? Talagang nakakapraning itong mga to. So, they were deceived by the devil. Maliwanag po yan. Meron naman isang 50 years ng mga ngaral, ano? Sikat siya, nasa TikTok lagi, no? Biglang nagkaroon siya ng doctrine. Si Yahweh ay the God of darkness and Jesus is the God of light. At si Yahweh daw ay hindi siya ang ama ni Jesus. Ang ama daw ni Jesus, si El Elyon, si Elohim or si El Elyon. Naku po, kako, isa pa naman to. Kako, tatagal ng Kristiyano, na-deceive. So makikita nyo na marami ngayon nagdadala ng mga false gospel, ano? So, ang tunay na alaga, at delikado po yan. Ito namang isang in-example ko last week, di ba? Ang taas ng pinag-aral niya sa theological seminary, no? At siya ay estudyante sa Oral U, may doctorate degree, at paborito ng lahat, at madalas mag-guest sa TV program na isa sikat na evangelist. Then, suddenly, bigla nag-preach siya. Nasabi niya, the gospel is not Jesus. The gospel is not His death and resurrection. The gospel is the kingdom. Naku po, isa ka pa naman. No? Napakaliwanag na itinuro ni Paul, tinuro ni Paul dito sa talata ating binabasa, no? Na talagang dinefine nga ni Pablo ang what is the gospel. Sabi nga, ituloy natin yung binasa natin 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 4. Sabi dito sa verse 3, for I handed down to you as of the first importance that I also received that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the scriptures. Ang context ito sa verse 1, verse 2, na ang tinutukoy ay the gospel, ang ebanghelyo na tunay na nagligtas sa atin. At yung tunay ebanghelyo niya, pinangaral ni Pablo. At pag hindi raw kagaya ng ebanghelyo pinangaral ni Pablo, huwag tatanggapin. At meron pa sinabi si Pablo sa mga taga-Korinto na even the angels, even if an angel, came down from heaven at nangaral ng ibang gospel, sumpain siya. Ganyang katindi. Kaya kahit pa gaano kahusay mangaral, madunong sa Biblia, pero pag iba ang gospel niya, naku po let him be accursed. At meron din ako nakita sa YouTube, naku, ang laki ng church niya. Bless na bless yung mga mananampalataya. Ang problem, yung kanyang mga pinagsasabi ay hindi biblical. Imagine, pag wala kang alam talaga, hindi ka rooted and grounded on the Word of God, mapapasa sang-ayon ka sa kasinungalingan. Sabi nitong tao na ito, alam niyo ba, sinabi sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1 hanggang 3, and the Word created the universe. Yung Word na yun, that's not Jesus. And Jesus never claimed that He is the Word of God. So, pinapalabas niya, hindi si Jesus Word of God. Ang kiniklaim daw ni Jesus, I am the light of the world. At doon na siya paikot-ikot sa mga unbiblical na sariling inventong katuruan na heretic doctrine doon sa light na kung ano-ano pinagsasabi niya, about the light of God, at nireject na si Jesus as the Word of God. Sabi daw, wala kayong mabasa sa Bible na sinabi ni o kinlem ni Jesus na ang kanyang pangalan Word of God, o isa sa mga title niya Word of God. Sinagot ko nga sabi ko, how about this? I think sa Revelation chapter 19, hindi ako nagkakamali. Sabi ko, at sinabi dito sa talatang ito, na habang si Jesus nakakabayong puti, pababa sa lupa, nakasulat sa kanya ang salita, ang title na The Word
of God. At ang kanyang pangalan ay tinawag na the Word of God. Si Jesus yun. So, don't be deceived mga kapatid. No? So, number one ay, palatanda isang tunay na alagad ay kailangan tama yung gospel niya, tama yung doktrina niya, tama yung theology niya. Kasi, kapag mali ang pundasyon, ang foundation, yung true gospel, true doctrine of the Lord Jesus Christ. Pag mali yan, mali na lahat. Guguho. Pag marupok, mali ang pundasyon, babagsak ang bahay. Okay? So, number 2, na palatandaan, at ito po yung pinakapaksa natin, no? Unconditional love. Ang tunay na alagad ng Panginoong Hesus ay makikitaan nyo ng unconditional love. Ano ibig sabihin ng unconditional love? Pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na hindi nagtatangi. No? Itong pag-ibig na ito, this is the highest kind of love. Why? Sapagkat maraming klaseng pag-ibig. No? Maraming klaseng pag-ibig. Wala tayong time para pag-aralin yung iba. Merong agape love, phileo love, storge love, eros love, eros love, no? Agape love, phileo love, storge love, at yung isa, nabanggit ko ba yun? Agape, phileo talaga, phileo, eros, and anong tawag dito? Storge, no? So, yung agape, pumapangalo dyan yung phileo. Phileo is the human kind of love. Yung pag-ibig natin sa magulang, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa minamahal mo. No? Pero yung pag-ibig na yan, minsan nagtatangi. Minsan, yan ay may kondisyon. Madalas, mamahalin kita kung mamahalin mo ako. No? Yung pag-ibig na yan ay nagsasabi na mahal kita. Pero pag wala ka ng mapurbityo, wala ka nang makuha sa kanya. No? Tumatamlay na at nagbabago yung pag-ibig. No? Mahal na mahal niya yung kanyang asawa habang sexy at maganda pa. Pero pag tumanda na, nawawala na yung love. Nagiging parang magkapatid na lang and then finally, hahanap na ng iba. That is phileo. May kapagkapilyo talaga. That human kind of love. Pero yung pinakamatas uri pag-ibig, the agape love of God, unconditional love yan. No? Kagaya ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin nung tayo ay, sabi sa Bible, dati kaaway tayo ng Diyos. Why? Because we have the blood of Adam. We are the generations of Adam. Ano? Adam and Eve. Ano? At we inherited their sinful nature. Kaya lahat ng tao sa mundo pupunta sa impyerno because of the sinful blood and sinful nature of our first parents that we inherited from them. Yes. At yung sinful nature na yan was inherited by Adam and Eve from the devil na naging ama-amahan nila. At dahil naging ama-amahan ni Adam and Eve, si Satanas, nung sila ay sumama kay Satanas, tayong mga generation na galing kay Adam, naging mga apo. Naging mga apo ni Satanas at anak-anakan ni Satanas. Ano? Sapagkat kalululuhan at our first parents ay si Adam and Eve. Lahat, all generations came from Adam and Eve. Kaya lahat ng generation will go to hell. Pero naawa ang Diyos sa atin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Nung tayo ay mga children of the devil, nung tayo makasalanan pa, nung tayo ay mga tao masuwayin pa, inibig tayo ng Diyos. We are all sinners that ginawa ng Diyos, bumaba siya sa lupa para maunawaan natin siya and to bring the good news na ang Diyos ay willing magpatawad sa ating mga makasalanan, na ang Diyos ay willing na tanggapin muli tayo pabalik sa Kanya. Ito yung last call of God sa lahat ng mga makasalanan. No? At ang Panginoong Hesus, ang Diyos ng katawang tao, sinabi na sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." God is inviting
us to come to Jesus. No? Magi sa Book of Revelation chapter 22, I think verse 19, ang sabi doon ng Holy Spirit, together with the bride of Christ is tayo, church, kapartner ng Holy Spirit, sa pananawag at pag-iimbita sa lahat ng tao to come to Jesus, to come to the water of life to receive salvation. God is inviting all people. Yes. Kabaligtaran po yung katotohanan niya, kabaligtaran ng Calvinism. Sa Calvinism kasi, God doesn't want all people to be saved. God doesn't want all people to be saved. Yun sa kanila. At ang gusto lang ng Diyos iligtas, yung mga elect. At yung mga elect na tinatawag nila, yung mga pinili ng Diyos. Mula pa nung walang pasimula, hindi ka pa nagiging tao, napili ka na. Ikaw ay isa sa mapalad na pinili ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. How about the rest na pupunta sa impyerno? Sorry na lang kayo, hindi kayo natipuhan. Hindi kayo nagustuhan, hindi kayo naging paborito, hindi kayo napili ng Diyos para iligtas. That is the God of Calvinism. No? Mag-ingat tayo. That's not the true gospel of Christ. Ang true gospel of Christ, God is inviting all people to come to Him. Hindi siya nagtatangi. Sabi nga ang Diyos ay walang favoritism. God does not show favoritism. Hindi siya nagtatangi. Sabi nga Jesus, lahat na lumalapit sa akin kailanman, hindi ko itataboy. Bakit? Because God loved us so much. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kanina binigay ng Diyos ang kanyang buhay nung siya'y nagkatawang tao. And His name is Jesus. Kanina binigay ni Jesus ang kanyang buhay to save us, to pay the price of our sins. Kanina binigay para sa ating lahat. Kahit talamak ka pang makasalanan, no? Magisino ka man, si Jesus namatay para sa iyo. And sabi sa Bible, John 3:16, whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. At sino man sumampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, yung pananampalataya na sinasabi dyan, sa John 3:16, yan ay may kasamang pagsunod, may kasama na pagpapasakop sa Panginoon. If you truly believe in the Lord Jesus Christ, you will continue to submit yourself, submit your life to Him, and you will continue to obey Him hanggang sa huling hininga ng buhay mo. Yan po ang tunay na biblical faith or belief na sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world. No? Yung love na yan, ang highest kind of love, the agape love. At ang agape love, the God kind of love, hindi po yan nagtatangi, wala yung favoritism, hindi yan namimili, hindi yan nag-expect ng kapalit. Ano? So if you want to know the nature of that God, the nature or character of that God's love, nandiyan sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8, pababa. No? At sabi nga, no, ang pag-ibig na ito ay ibinigay ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Those who will believe and receive Jesus to be their Lord, God and Savior, siya yung taong maliligtas. Siya yung maliligtas. Ngayon, pag isang tao ay nananampalataya, siya maliligtas. At ang tunay na taong ligtas, mabubuhay siya sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi kung ang isang tao ay tunay na ipinanganak sa Diyos, magkakaroon siya ng kalikasan, nature and character of God. At alam natin, makikita natin sa Bible, ang nature and character, personality of God through the Lord Jesus Christ. Siya yung nagpakita ng karakter, nature, pag-ibig, pagmamahal, kalikasan ng tunay na Diyos na ating Ama ngayon. Si Jesus ang nagpakilala, siya ang siya ang representasyon, siya ang nagpakita ng Diyos Ama sa kanyang karakter, sa kanyang kabanalan at katuwiran. Siya ang reflection, imahe ng tunay na Diyos because Jesus Christ is truly God who became
a human being for our sake, to save us from eternal judgment. Okay. So, makikita po natin dito sa sinabi sa Bible, tingnan nyo, no? Kung ikaw ay na-born again, pinanganak ka sa kaharian Diyos because you believe and receive Jesus to be your Lord, God, and Savior, sino nanganak sa iyo? Sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. May translation na, except a man be born from above. Parehas lang yun. Yung salitang born again, born from above, new birth, regeneration, iisa lahat ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, ikaw ay literal na pinanganak sa kaharian ng Diyos at ang nanganak sa iyo, ang Diyos. Through the Word of God and His Holy Spirit. Yan yung tinatawag sa John 3:3 na John 3:3 and 5 na except a man be born of water and spirit. That water is the Word of God. And that Spirit is the Holy Spirit. So, ang agent na naging dahilan kung ba't tayo pinanganak sa kaharian Diyos is because of the Word of God. We believe and receive the Word of God. Yan ang nagisanay ng ating kapanganakan na maguli sa kaharian ng Diyos. At sinabi naman yan sa 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again not of incorruptible seed, but not by corruptible seed. Ulitin ko. Being born again not by corruptible seed, but by incorruptible seed, by the Word of God. Na tayo ay ipinanganak na maguli sa kaharian Diyos, hindi sa pamagitan ng mga binhi na nasisira, hindi by earthly seed, kundi by spiritual seed. Seed na hindi nasisira, hindi nabubulok. At sa pamagitan ng seed na yan, tayo ipinanganak sa kaharian Diyos. And that seed is the Word of God. See? And the Word of God is also called water. Bakit? Sapagkat ang water naglilinis. Ang water naglilinis sa karumihan. Okay, so now, kung ikay pinanganak ng Diyos sa kanyang kaharian, who is God? Sino ang Diyos? At ano ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. At pinakita ng Diyos kung sino talaga siya. Ano siya bumaba na naog sa tao sa katauhan ng Panginoong Jesus. God became a human being and His name is Jesus. And Jesus is love, God's love personified. Siya ang pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Jesus is love. The Father is love. God is love. At kung ikaw ay pinanganak ng Diyos, ikaw ay pinanganak ng pag-ibig. Pinanganak sa pag-ibig ng Diyos. Okay? So, kung ikaw ay anak ng pag-ibig ng Diyos, ang karakter mo, ang personality mo, ang kalikasan mo, ay pag-ibig ng Diyos. You have the love nature of God, the love character of God, the love personality of God. The love of God dwells in you because you are a child of God and God is love. You are love. No? So, ano sabi dito? Sabi po dito sa Romans 5:5, and hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos daw sa atin nung tayo ay ipinanganak na maguli through the Word of God and through the Holy Spirit. Ipinagkaloob, ibinuhos, pinuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. So kung ikaw ay pinuno ng Diyos ng kanyang pag-ibig, anong magiging personality mo? Anong karakter mo? You will become like Jesus. Jesus is God and Jesus is love personified and you will become like Jesus. Love personified. You will walk in the love of God. You will love other people without any condition. Because this love is unconditional love. Hindi yan naghahanap ng kapalit. Hindi yan nagtatangi. No? Hindi kagaya siya sabi ng mga Calvinist, their God is namimili, nagtatangi. And that's not the God of the Bible because the God of the Bible
has unconditional love. Hindi siya nagtatangi. Hindi siya namimili. Mahal niya lahat ng tao at kung sino man lalapit sa kanya, hindi niya itataboy. Sabi ni Jesus, ang sino man lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. At sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, for it is God's desire, God wants all people be saved and come to the knowledge of truth. Ang gusto at pangarap ng Diyos, lahat ng tao sa mundo maligtas. Kaso hindi lahat maliligtas. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao gustong maniwala. Hindi lahat ng tao gustong lumapit kay Jesus. So, sino lang maliligtas? Sabi sa John 3:16, whoever believes in the Lord Jesus Christ. Kung sino yung lalapit at sasampalataya kay Jesus, sila lang yung maliligtas. Okay. So, ako'y pinanganak ng Diyos sa kanya, ng pag-ibig ng Diyos, at ako ay pag-ibig, pinanganak ng Diyos na siyang pag-ibig. Therefore, ang personality ko, my personality, my character, my nature, is the nature of God's love. Yes. At tingnan nyo, sabi dito, ha? So, sabi dito, 1 John chapter 3, verse 14 and 15. We know that we have passed out of death into life. Alam natin na tayo ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ibig sabihin, alam natin meron na tayong buhay na walang hanggan ngayon. From death to life. Bakit? Because we love the brothers and sisters. Ano ang dahilan? Anong palatandaan na tayo ay ligtas na at nabubuhay sa kaligtasan binigay sa atin ng Diyos? Nabubuhay sa kaharian ng Diyos. Sabi dito ay, because we love the brethren. Mahal natin ang mga kapatid. At sabi dito, the one who does not love remains in death. Kung isang tao nagsasabi, Kristiyano siya, pero hindi siya marunong umibig, nananahan pa siya sa kamatayan, hindi sa buhay ng Diyos. Hindi siya totoong ipinanganak na maguli. Kung masungit ang kanya ugali, kung siya ay sinungaling, kung siya ay mandaraya, kung siya ay mapanlait, kung siya ay mapangapi, kung siya ay chismosa, kung siya ay sinungaling, kung siya ay namumuhi sa kapwa-kapatid, kung siya ay hindi mapagpatawad, hindi pa yan pinapanganak sa kaharian Diyos. Bakit? Hindi makita sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, the one who does not love remains in death. Everyone who hates his brothers and sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life remaining in him. At ang sino mang namumuhi sa kanyang kapwa-kapatid ay mamamatay tao. At alam natin na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Na nananahan sa kanya. So, isa sa mga marks of a true disciple ay meron siyang pag-ibig ng Diyos. At kung may pag-ibig siya ng Diyos, lagi siyang willing to forgive others who sin against them. Yes. Tingnan nyo ang sinabi dito sa 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Beloved, let's love one another, for love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love. Naku, ang ganda nito. Ano sabi dito? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang sino man na hindi umiibig ay hindi ipinanganak sa Diyos at hindi nakakakilala sa Diyos. Sino? Yung hindi lumalakad sa pag-ibig. Ang sino man na hindi umiibig ay hindi siya nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kita nyo? So, ang acid test, if a person is truly a born-again believer, ang acid test, mapatunayan, ano yung acid test? Ano ba terminology ng acid test? Ang acid test, ginagamit po yun ng mga magiginto, na tinetesting niya kung tunay na gold, pinapatakan niya ng acid yung gold,
at natutunaw yung mga lupa-lupa at ang natitira lang, pag hindi gold, mga dayami, kahoy-kahoy, buhangin, natutunaw sa acid at ang natitira lang yung kapuruhan ng ginto. Kaya ang acid test, if you are truly a believer or truly a disciple of the Lord Jesus Christ, kung ikaw ay lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay umiibig sa kapatid, tanungin mo sa sarili mo, ikaw ba'y namumuhi sa kapatid? Abay, sabi sa Bible, mamamatay tao ka. At if you are a murderer, wala kang eternal life. Pag namatay ka, you will go to hell. Alam niyo mga kapatid, everyone is expecting that they will go to heaven. Everyone is expecting na sila'y pupunta sa langit. Bakit? Dahil nakamulatan natin ipangaral na ang gospel ay ganito. Sumampalataya ka lang, wala kang dapat gawin. Maniwala ka lang, ikaw ay ligtas na. Lumapit ka lang kay Jesus at ikaw maniwala lang. Ano? Say this prayer with me. Lord Jesus, I accept you as my Lord God Savior. Kapatid, ligtas ka na. Listen, sa mahabang panahon, na-deceive tayo ng maling aral na yan. Ginawa nilang very cheap. Ginawa nilang mumurahin ang gospel of salvation. That's not the true gospel. At ang pinanghawakan nila, mabuti yung Ephesians 2:8 and 9 na tayo naligtas, hindi sa pamagitan ng buting gawa, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos sa pagsampalatay natin sa Panginoong Hesus. And that is really true. Pero may tinutukoy si Pablo dyan. Inining, ang first step sa kaligtasan ay pagsampalataya kay Jesus. Paglapit kay Jesus. At kung tunay ang iyong paglapit at pagsampalataya kay Jesus, tunay na ikaw ipapanganak sa kaharian Diyos. At kung tunay ang iyong pananampalataya at tunay na ipinanganak ka sa kaharian Diyos, ito tandaan niyo mabuti, this is the true gospel. Magbubunga ka ng mabubuting gawa. You will walk like Jesus on this planet. You will walk in the love of God. You will walk in the holiness of Christ. You will walk in His righteousness. You will become obedient to God's commandments, to God's command. You will submit yourself, willing to submit yourself sa buong buhay mo sa Panginoong Hesus. Hindi ka rebelde, masunurin ka sa Diyos at sa tao. Pero kung ikay rebelde sa church, rebelde sa leaders, rebelde sa pastor, rebelde sa kapatid, that means baka hindi ka pa naboborn again. Bakit? That nature of rebellion is not from God. That rebellion is the nature of the devil. Yes, kaya ang mga rebelde, I believe, ang mga rebelding tao hindi maliligtas. Maniwala kayo mga kapatid. Many people who went to hell testifying, they testify the truth that there's a real place called hell and there are many Christians now in hell. Bakit? Una-una, dahil sa doktrina na once saved, always saved. Napahamak sila. Ang paniniwala nila, pag namatay sila, 100% they will go to heaven. Pero nung sila'y namatay, nasa impyerno sila. Bakit? Nawala yung fear of the Lord. Bakit? Kasi, ang alam nila, save na ako, so kahit magpariwara ako, o ano man gawin ko, o ano man. Anyways, ligtas naman ako. At lalo na kung may doctrine ng Calvinism. Anyway, napili naman ako ng Diyos sa kaligtasan. Hindi na ako mapapahamak. Those are doctrines of demons. And many Christians are now suffering in hell. Nagre-repent. Humihingi sa Diyos ang another chance. Kaso, wala nang chance. Once they can mapunta sa hell, there's no other chance. Wala na. We only live one time, once. And after that, judgment. Sabi sa aklat ng Hebrews. At karamihan na nasa hell ng mga Kristiyano, listen, totoo po ito. Totoo ito. Iuukit nyo sa inyong puso. Totoo ito. Karamihan na Kristiyano nasa hell.
those Christians who committed the sin of unforgiveness. Ano yung sin of unforgiveness? Kasalanan na hindi nagpatawad sa mga taong nagkasala sa kanya. Meron doon sa hell, pastora siya for 30 years, meron siyang feeding ministry sa mga bata, mabait siya, is walking in holiness, walking in righteousness. Pagtingin nyo, lumalakad siya sa pag-ibig ng Diyos. But, to siya namatay, sa hell siya napunta. At ang sabi ng mga napalanahan sa hell, Lord, kilala ko itong kapitbahay namin to. Ang bait po niyan, pastora po yan, bitin nasa hell. Nagpapakain yan sa mga kabataan, sa mga street children. Lord, bakit po siya nagsasuffer niya sa hell? Anong kasalanan? At sabi ni Jesus, ang kasalanan niya ay sin of unforgiveness. Hindi niya kailanman gustong patawarin ang kanyang asawa na nagkasala sa kanya. Naku! Maraming ganyan. Meron naman sin of pride. Alam niyo, magkakambal yung pride at rebellion. Isang pastor. Ang tagal na nagpastor. Nakita niya yung kanyang pastor nung siya ay dinala ng Panginoon sa hell, nag-experience, near-death experience. Nakita niya ang kanyang pastor na sa hell. Lord, bakit nandito yung pastor ko? Ang bait-bait po niyan. Wala kang masasabi niya. Anong kasalanan niya? Anong kasalanan niya? Ito ang kasalanan niya. Deep within his heart, walang nakakaalam. Ang Diyos lang nakakaalam. He was always comparing himself with other people. Lagi siya sabi, mas magaling ako sa pastor na yan. Mas marunong ako sa mga taong yan. Walang tatalo sa akin sa galing. Magaling akong mangaral. Nasa akin lahat ng karunungan. Kabisado ko ang Biblia. At yung kasalanan niyan, the sin of pride, yun ang nagdala sa kanya sa hell. If you are walking in the love of God, hindi ka papasok sa kasalanan ng pride, hindi ka papasok sa kasalanan ng rebellion, hindi ka papasok sa kasalanan ng unforgiveness. If you are walking in the love of God. See? Mga kapatid, seryoso paglingkod sa loob ng mahabang panahon, pinangaral ang gospel, very cheap. Manampalataya ka na, ligtas ka na. No need to do good works. Yung palang aral na yan, galing din yan sa panahon ng Reformation, kasamang na-develop. No? Doon sa Calvinism, kung tawagin niya the preservation of the saints, na ngayon, ang tawag na ay once saved, always saved. Ang sabi ni Mary Baxter, nung nakarating sa hell, nasyak siya. Bakit? Na-discover niya sa hell that that doctrine, once saved, always saved, was invented in hell. Was created in hell. See? Kaya mga kapatid Baptist, let's go back to the Bible. Yeah, I'm not attacking your doctrine. I'm not attacking kung sino man tao. Real talk lang. And this real talk will save us from hell. Okay, so we're talking about the second mark of a Christian, unconditional love. No? So ang unconditional love, sabi nga ni Jesus sa John 13 verse 34 hanggang 35, I am giving you a new commandment, that you love one another just as I have loved you, that you also love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. See? Isang bagong quote sa binibigay ko sa inyo. Ano yun? Kayo mga ibigay sa isa't isa. Sa pamagitan ng mark na ito, anong mark na ito? Loving one another. People will know that you are truly my disciples if you will love one another. So this is another mark of a true believer or true disciples of the Lord Jesus Christ. The unconditional love dwelling in your heart. Now, itong unconditional love, listen, mapagpatawad po ito. No? Kaya sinabi ko sa inyo, there are many Christians in hell because of the sin of unforgiveness. Naku, kakatakot. Bakit? Kasi may sinabi na si Jesus eh.
Nandun yan, nung nagturo siya ng prayer sa kanyang mga alagad, sa Matthew chapter 6, verse 12 hanggang 15. Wala tayong time basahin, pero isasabi ko lang sa inyo. Ano sabi doon? And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Because if you will not forgive those trespasses of other people against you, your Father will also not forgive you your trespasses. Sabi ni Jesus, sa kanyang pagtuturan, panalangin sa kanyang mga alagad, Ama, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. And then, in-expound ni Jesus, sapagkat kapag hindi kayo nagpatawad sa mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. See? Then, mababasa rin natin yan sa Mark chapter 11, verse 25. Sabi doon, at kung kayo, ano sabi? Tingnan, basahin nga natin, this time, basahin natin. Para mas maganda. Mark 11:25, ano? Sabi dito, and whenever you stand praying, forgive. At kahit kailanman kayo ay nananalangin, magpatawad kayo. Bakit? Sin of unforgiveness, number one, will hinder our prayer. Yes, you can connect yourself or your prayer will not ascend to the throne of God if you have that sin of unforgiveness. Kaya sabi dito, kung kayo mananalangin, mga patawad kayo. Bakit? That sin of unforgiveness will hinder your prayer. Yes, para dinggin ng Diyos. No, hindi didinig ang Diyos kapag meron tayong sin of unforgiveness. Then, sabi niya, if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you for your offenses. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your offenses. Kaya nga, pag kayo mananalangin, huwag kayong magkakasala ng kasalanan ng hindi pagpapatawad. No? At sabi dito, sapagkat ang inyong Ama nasa langit ay pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pero kung hindi ka magpapatawad ngayon sa nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng iyong Amang nasa langit. And that sin is called the sin of unforgiveness. Ay naku, ay seryoso kasalanan. Nung araw, hindi ako naniniwalang isang kasalanan, kaya tayong hatakin sa impyerno eh. Then, naliwanagan ako, after more than 40 years, naliwanagan ako na that's not true. Even one sin can bring you to hell. Yes. Example dyan, sin of unforgiveness. Another example, sin against the Holy Spirit. Yes. Di ba si Jesus nangangaral, tapos kinalaban siya ng mga Jew na hindi naniniwala sa kanya at sabi sa kanya, nagpapalayas ka ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub. Gumagawa ka ng himala sa power ng demonyo. Inakusan siya. Sinagot sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, alam nyo, magkasala na kayo o magsalita na kayo laban sa akin, sa anak ng Diyos. May kapatawaran kayo. Pero magkasala kayo against the Holy Spirit, makapagsalita kayo ng masama against the Holy Spirit, wala kayong kapatawaran sa buhay nito at sa buhay na darating. Kapatid, buhay ka pa. Naka-reserve ka na. May reservation ka na sa hell. Buhay ka pa, ang kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Hindi mo alam bakit. Kasi madalas mong sinasabi, yung mga power na yan, yung mga miracle na yan, ng mga Pentecostal, yung mga nagtutumbaan na yan, natumba yan, dahil possessed ng mga demonyo na yan, yung mga pagpapagaling na yan, ano? Sa demonyo yan, ano? They have the anointing of the devil. Naku, kapatid, kaawa-awa ka. No? At sabi ni Jesus, ganyan yung paratang sa kanya ng mga Diyos. Kaya sabi ni Jesus, magsalita na kayo laban sa akin. I will forgive you. But if you speak against the Holy Spirit, meaning against the works of the Holy Spirit, there's no forgiveness, even in this life and in the life to come. Nakakaawa ka.
Praise God, ipapasalamat ako sa Diyos dahil nagising ako sa katotohanan na ako ay continuationist. Kasi dalawa ang nag-disciple sa akin, ako ay baby Christian. Isang cessationist, hindi naniniwala sa mga himala at sa kapangyarihan at ministry ng Holy Spirit, even in the gifts of the Spirit. Hindi sila naniniwala. At isa naman continuationist. Isang charismatic, isa Pentecostal, naniniwala sa move, sa power, manifestation of the Holy Spirit and the gifts of the Spirit. Tinimbang ko, pinag-aralan ko mabuti. And I chose to believe the teaching of continuationism. Sapagkat yan yung nasa Bible. Marami ako narinig doon eh. Naku, yung mga himala na mga ngaral na yan, sa demonyo yan. Ano? Yung mga pagpapagal ng mga may sakit sa demonyo, yung mga baptism the Holy Spirit, hindi yan sa Holy Spirit, demonyo ang umaanib sa mga yan. I-speak in tongues sa demonyo, naku, you will go to hell. That is a serious sin against the Holy Spirit. Inaakusahan mo na yung gawa ng Holy Spirit ay gawa ng Diablo. Pinaparatangan mo na ang Holy Spirit ay Diablo. Naku, maniwala ka, kaibigan. That is sin of unforgiveness. Or sin that cannot be forgiven by God. Nakakatakot yan. Kaya ako naawa doon sa mga ganyan tao na walang preno ang bibig. Na kinikriticize yung mga works at moves ng Holy Spirit, mga revival moves. Naku, delikado kayo. Yung kagaya revival ng Holy Laughter, siya sabi nila, demonic. Naku, delikado ka. Alright, so, mga kapatid, hindi na tayo magtatagal, hanggang dito na lang. So, bibigyan ko na lang kayo example, who walk in the love of God. Example, si Jesus. Noong siya mamamatay na sa krus, makikita nyo ang pag-ibig ng Diyos nasa kanya pa rin kahit siya pinahirapan, pinasakitan, tinorture, at ipinako sa krus. Anong sabi na bago siya mamatay? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Naihingi niya ng tawad. Ibig sabihin, napatawad niya yung mga taong gumawa ng kasamaan at pananakit sa kanya. Naihingi niya ng tawad. Bakit? Yan ay example ng pag-ibig ng Diyos. Another example, si Stephen. Isang diakon na lang. Hindi siya pastor, hindi siya apostle. Pero pinagbabato siya dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos at doon siya naghihingaluna. At sabi niya, Ama, huwag mong i-consider itong mga ginawa nilang ito sa akin na kasalanan. Inihingi niya ng tawad sa Panginoon yung mga lambato sa kanya, nakapakasakit no, hanggang sa siya'y nalagutan ng hininga. Forgive them. Another example, yung disciple ni John the Beloved, sa history ng church, ang pangalan tao ito, si Polycarp, na nung mahuli bunga ng pangangaral sa salita ng Diyos, tinali sa poste at sinindihan. At habang siya'y nagliliyab, sumisigaw siya, Panginoon, patawarin mo itong mga taong ito na gumawa sa akin ng ganito. At nalagutan sila niya. That is the love of God dwelling in their hearts. At doon tayo kaaway ng Diyos, nakuha ng Diyos, na tayo patawarin. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan. Kaya kaibigan, if you want to have eternal life, because after this life may another life, come to Jesus. Jesus is inviting all people to come to Him to receive eternal life. At sabi ni Jesus, those who come to me, never na sila ay itataboy ko. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. The rest of salvation, because there is no rest in hell. Every minute, every second, tinotorture ng mga demons. There are so many demons in hell, aside, sent by the devil. So mga minamahal, kaibigan, if you want to have eternal life, samahan kita sa panalangin. Itaas mo lang kamay mo. Okay, at say this prayer with me. Mula sa puso mo, bigkasin mo, sabihin mo, Panginoong Hesukristo,
sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao para mamatay sa krus, para bayaran ng aking mga kasalanan. Ikaw ay nabuhay na muli after 3 days at umakyat ka sa langit, umupo sa kanang Ama, upang ako na sumampalataya at tumanggap sa iyo ay mabuhay din, magpakailanman at kasamahin mo sa iyong kaharian. Lord Jesus Christ, tonight, I come to you, Lord. I believe you with all my heart. And I receive you, I accept you to be my Lord, to be my God, and to be my only Savior. Thank you, Jesus, for giving me eternal life. Give me also, Lord, your Holy Spirit na siyang makakasama ko buong buhay at magpapalakas sa akin at magtuturo sa akin na lumakad, nakahawig ng paglakad mo. Panginoong Hesukristo, marami pong salamat sa pagtanggap mo sa akin, sa iyong kaharian. In Jesus' name, be all the glory. Amen. Panginoon, marami po salamat sa gabi ito, sa mga kapatid na kasama namin sa Bible study ito. Dalayan po namin malayo pa maabot ng video teaching na ito, Panginoon. Mag-expand ito, Panginoon. Gamitin mo ang YouTube, gamitin mo ang Facebook, gamitin mo ang TikTok, gamitin mo lahat, Panginoon. As our tungtungan ng aming pangangaral ng salita, platform of our preaching the gospel, Lord. Panginoon, marami po sana, heal those who are sick by the power of your word. In Jesus' mighty name. And may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless everyone. So, see you sa Friday po. Yes, sa Friday. God bless you all.